sinasabi niya na nung siya'y nangangampanya, niyaya niya tayo sa daang matuwid. Ngunit hindi natin alam, sa pagdaang ito ay magagasgas pala yung bulsa natin. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, mga pangunahing bilihin, serbisyo, at ang unang-una dyan, ang presyo ng langis, sinasabi niyang pakete na tataasan niya yung sweldo ng manggagawa. Pero sasabihin niya yun sa pagtaas ng bilihin. Yung bibigay niyang pakete ay barya-barya lamang sa mga manggagawa. Hindi sapat ang 404 na minimum. Wala pa rin pagbabago. Magbibigay lang siya ng dagdag sa sahod ng mga gawa sa ikula na at ang babagsak. Ngayon, kaya nandito kami para i-gate yung 125 across the board increase sa sahod ng mga gawa. Pa rin ang mga kapitalista. Wala pa rin pagbabago. Parang hindi makamasa yung mga nangyari. Although may mga ginagawa siguro siya pero hindi nararamdaman ng ano. Baga, ang dami na nagtaasan. Parang doon na may hiniling ng mga tao. Parang wala, makikita mo tuloy, mas naha-highlight tuloy yung tumaas ang sweldo niya. Di ba tumaas ang sweldo niya? Tapos yung kotse niya, yung love life niya. So parang ganun lang yung nagiging ano sa kanya. Parang yun yung matatandaan mo sa kanya. At hindi na makaakibat ang mga sambayan ng Pilipino, lalong-lalo yung mga kawani ng gobyerno. No? Kasi yung grade 1 na salary ng kawani ng gobyerno, 6,800 lang. Ang aming kahilingan, dagdagan ng 6,000 sa minimum increase, yung pinakamababang kawani ng gobyerno. Pagbabago kasi ang presyo lang nagbago, pero yung sa sweldo, sa mga benepisyo walang naidagdag. Pero halos lahat ng mga commodities ay nagtaas na siya. So yun yung pagbabago, yung parang dagdag pahirap. Pagdating naman sa sahod, matagal na nga namin sinisigaw na sana aprobahan na yung salary grade 15 para yung starting salary ng mga guro, ng mga teacher 1 ay magiging 25,000 kasi hindi lang, ang sahod ng guro ay hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi bumibili rin siya ng mga teaching materials. At ang guro, ang kanyang sweldo ay kahit papano ay sinishare din niya sa mga estudyante. Lalo na yung sa public school na kung saan ay kami ay naglilingkod. Karamihan sa mga guro namin, mabibilang mo na lang yung nagsasahod ng mahigit 10,000. Karamihan ay 3,000 na lang, mahigit sa 3,000 na lang sinasahod nila. At ang mga guro na ito ay may pamilya, may anak, saka minsan na extended yung kanilang family, may nanay, di ba, na nakatira rin sa kanila. So talagang kulang, hindi talaga sapat. Paano ka mabubuhay sa mahigit na 3,000 na sahod? Tubig, kuryente, at saka sa araw-araw na pamasahe. At hindi lang yung paglo-loan, nagsasangla pa yung mga kasama namin mga guro ng kanilang ATM. May sinasanglaan na 3%, merong 5%, at saka merong ding 10%. So, saan nila kukunin? Parang lalong naghihirap. Walang pagbabago! Kailangan ni Aquino! Walang pagbabago! Kailangan ni Aquino! Walang Vico! Across the board! Nationwide! Across the board! Nationwide! Pangunahing pwersa! Uri magsasaka! Itaas ng sahod! Kung narinig ninyo kaninang umaga, ang talumpati ni Ginoong Aquino sa harap ng mga nagpapalakpakang mga lider ng Dilawan ay walang laman tulad ng sinasabi na natin noong mga nakang araw. Ang kanyang pakete sinasabing ibibigay sa ating mga manggagawa. At mas malinaw na siya po ay nagmistulang tagapagsalita ng mga dambuhalang kartel na langis sa ating bayan at pinagtatanggol at pinagpaliwanag pa kung bakit mataas ang presyo ng langis dito sa ating bayan. Katanggap ba yan, mga kasama? Walang pagsasamantala, walang pangkaati.
Mismo! Feudalismo! Purok rata kapitalismo! Day mismo! Day mismo! Day mismo! Ulimang kagawa!